There. So, magandang gabi po sa lahat. Salamat po muli sa Panginoon. Tayo ay may pagkakataon na tayo ay mag-aral ng kanyang mga salita. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of Revelation, chapter 3. Revelation, chapter 3. So, ang sabi sa Revelation chapter 3, verse 14, and the angel of the church of the Laodicean write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Verse 16, so then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, knowest not that thou art wretched, miserable, and poor, and blind, and naked. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and the white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyesalves, eye with eyesalves, that thou mayest see. Verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Verse 20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Ay po ay manalangin, let's pray. Dakilang Diyos, Ama, kami po ay humingi ng gabay sa iyo sa gabi ito. Upang kami po ay samahan mo po sa aming pag-aaral, nihiling po namin, Ama, na kami po ay tutulungan mo na maunawaan ang iyong mga salita at bibigyan mo kami, Panginoong Diyos, ng pangunawa at kakayahan na sundin ang iyong pong mga tagubilin sa bawat isa po sa amin. Doon po namin naman, nanawa, ito po ang pumagitna po sa amin at kayo po ang maghayag ng iyong katotohanan sa aming kalagitnaan. Naway maging instrumento mo po ako, Ama, upang maibahagi ang katotohanan sa amin pong bawat isa. Muli amang lahat ng ito ay aming dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong sa Kristo. So, ang ating pong title is The Laodicean Church. The Laodicean Church, the condition of the Laodicean Church before the Lord our God. So sabi po sa verse 14, and unto the angel of the church of the Laodiceans write, this thing saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of creation. So dito po mapansin po natin na directly na-address ng Panginoon ang Laodicean Church dahil meron siyang bagay na hindi po kasiya-siya sa kanyang harapan at kinompronto po ang church sa Laodicea through their pastor. Kaya sabi doon to the angel of the church, the Laodicea, right. So ang in-address po dyan ay the pastor himself, sa church ng Laodicea. At mapansin po natin from this
revelation from our Lord Jesus Christ. From the first church hanggang sa seventh church na kanya pong pinalalahanan, ay lagi niya sinasabi, I know thy works. So, pinapakita po sa atin na wala tayong may tatago, wala tayong may lilihim sa ating Panginoong Diyos. Lahat po ng ating ginagawa ay hindi malilingid sa Kanya, at ito po ay hayag, at ito po ay hindi niya basta palalagpasin, bagkus tayo po ay Kanyang itatama, tayo po ay Kanyang paalalahanan upang itama ang mga pagkukulang sa bawat simbahan. No? The seven churches of Luzon, from Cavite, Alabang, hanggang Ilocos. So, the seven churches ay nire-represent po nito ang iba-ibang uri ng simbahan ng Panginoon. Sabi po nga natin, there is nothing or there is no perfect church in the sight of God. Lahat ay mayroong pagkukulang, lahat ay mayroong loopholes. But ang maganda po dito ay tayo ay simbahan o iglesia ng Panginoon. We are recognized as the Church of God, though we have many differences, many weaknesses, but still tayo po ay iglesia ng Panginoon. As chapter 3, the Laodicean Church ay mayroong kakaibang problema na gustong itama ng Panginoon. Ang sabi po dito sa verse 15 ay, know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would that thou wert cold or hot. So, before that, ang marami pong mga simbahan ang nagtuturo, lalo na yung mga dispensationalists, na ang Laodicean Church ay maaaring ito na yung simbahan. Yung kalagayan ng simbahan ng Panginoon sa ating kapanahunan, na kung saan ay nagiging malamig na ang mga mananampalataya. Balik, ang katuan pong ito ay napapasubalian sapagkat ang Church ng Laodicea ay 4 times na nabanggit sa Book of Colossians. Papunta po tayo sa Book of Colossians, chapter 2, kung saan ang iglesia po ng Laodicea ay nabanggit ni Pablo. Colossians chapter 2, verse 1, ito ang sabi ng Bible, for I would that you know what great conflict I have for you and for them at Laodicea, and as for many as I have not seen my face in the flesh. So, this church, Laodicea, ay isa sa sinulatan ni Pablo, no? Na kung saan sabi niya ay marami siyang conflict na dinanas alang-alang sa mga taga-Laodicea, bagamat hindi niya nakita ng mukhaan. So, merong hint sa atin na si Pablo ay hindi nakarating personally sa Church of Laodicea. Sila ay sinulatan na lamang niya. So, inabanggit rin po sa aklat ng Colossians chapter 4, verses 13, 14, 15. Ang sabi sa verse 13, for I bear him record that we have a great seal for you and them that are in Laodicea and them in Hierapolis. Verse 14, Luke, the beloved physician, and Demas greet you. Salute the brethren which are in Laodicea, and Nymphas in the church which in his house. Verse 16,
And when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans, and that ye likewise read the epistle from Laodicea. So, the church was believed to be established during the apostolic ministries, and therefore, ang simbahang ito ay nag-i-exist na noong kapanahunan ng Apostol Pablo. Kasama ng ibang churches, churches of Smyrna, churches of Ephesus, nag-exist na po ang mga simbahan na ito. Kaya naman, tayo po'y naniniwala na those 7 churches ay nag-exist at the same time ng kapanahunan ng New Testament, probably before AD 70, because it was John the Beloved who wrote these messages to the Laodicean church na siya ay nabubuhay pa during his exile. So, yan po isang background ng Laodicean church. And ang kanilang kalagayan sa Laodicea ay isang kalagayan na kung saan ay hindi alugod-lugod sa Panginoon, kasi sabi ng Panginoon, I know thy works, that thou art lukewarm. Sabi sa Revelation chapter 3. Balik po tayo sa Revelation chapter 3. Ang sabi po dyan, verse 15, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. 16, so then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. So, the Laodicean church is a lukewarm church. Ang sabi ng Panginoon ay, hindi kayo malamig, hindi rin kayo mainit, kayo ay maligamgam, at dahil dyan ay inuluwa ko kayo or isusuka ko kayo. Meaning to say, this condition of the Laodicean church is not useful, to the ministry of the Lord Jesus Christ. Para bang isang kape na ating tinimpla, kapag ito ay malamig na malamig, ay masarap din itong inumin. Kung ito naman ay mainit, umuusok-usok pa, masarap din po itong inumin, nakakakalma. Pag malamig, nakaka-refresh. Pero dahil sa lukewarm, ay bigla mo siyang iluluwa kasi hindi mo maintindihan yung lasa. Wala kang freshness na makuha, wala kang calmness na makuha. Kaya ang tendency is, iluluwa na lang natin siya. So the condition of this Laodicean church before God is ganito. Sila ay lukewarm. Sila ay maligamgam. Sila ay malamig sa gawain. No? Bagamat sila ay nasa panahon na kung saan ay mainit pa ang gawain dahil buhay pa ang mga apostol, naandun pa yung mga true pillars of the church na tinatag ng Panginoon, pero nakakaranas na sila ng ganitong kalalagayan sa simbahan. No? There is lukewarmness in the church at tingnan po natin kung ano ang kadahilanan. Bakit sila naging lukewarm? Sabi po sa verse 17 ng Revelation chapter 3, because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. No, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ay aba at maralita at dukha at bulag at hubad. So ang simbahan ay nakararanas po ng ganitong kalalagayan kapag
ang tingin niya sa kaniyang sarili, kapag ang tinginan nila sa kanilang iglesia ay sufficient na, lahat ay naroon na, wala nang kailangan, mayaman na sila, wala na silang kinakailangang tulong kahit kanino, yan na po nagkakaroon ng problema. Kung maalala po natin yung parable sa Luke chapter 12, ang sabi ng lalaking mayaman, narito ako ay maraming aanihin. Saan ko ilalagay ang aking aanihin? Gagawa ko ng malalaking imbakan at gigiba kong maliliit at ilalagay ko doon ang aking ani. At ako ay magpapahinga at ako ay matutulog at ako'y inom at ako'y kakain. Subalit sabi ng Panginoon, ikaw na mangmang, ngayong gabi ang iyong kaluluwa ay kukunin. At kanino mo iiwanan ang pinag-ipunan mong ito, ang pinaghirapan mong ito. Marahil ay ito po ang naging kalagayan ng iglesia sa Laodicea. Because according to studies, ang Laodicea is one of the richest city sa Rome. No? Nandun yung kung tatawagin natin ay Bank of Commerce, nandun yung mga bangko, andun yung mga negosyo nila, negosyo nila ng mga wool, nandun yung best medicine para sa bulag, yung tinatawag nilang eye salve, no? Yung pinakamagaling na panggamot sa pagkabulag, meron sila. So that city, Laodicea, is a very rich city, at maaaring ang mga miyembro nito ay mga mayayaman na, maaaring mga miyembro nito ay tunay nga talagang wala nang pangangailangan. Tumapasin natin mga kapatid, riches or material things are often the cause of lukewarmness in the church. It is always a hindrance to the ministry of the Lord Jesus Christ. Kapag ang mga miyembro ay kampante na sa iglesia, kapag ang mga miyembro ay satisfied na sa kung anong meron sila, they will never think of the Lord's ministry anymore. Mas madalas ang kanilang gagawin para sa negosyo, para sa kanilang negosyo, puro na lang para sa kanilang negosyo, puro na lamang para sa kanilang pagkakakitaan, puro na lamang sa mga material na bagay. Kaya naman mga kapatid, nagiging kadahilanan ng pagkabansot ng gawain kapag ang bawat mananampalataya, ang tingin nila sa kanilang sarili ay wala nang kailangan. Kaya ang sabi ng Panginoon, sabi diyan, sa James chapter 5 verse 1, James chapter 5 verse 1. So ang sabi ng Bible sa verse 1, James chapter 5, go to now ye rich men, weep and howl for your miseries, that shall come upon you. Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten. Your gold and your silver is conquered, and the rest of them shall be a witness against you. And he shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together for the last days. So ito po yung kalagayan ng mga mayayaman sa iglesia. Nakakala nila yung kanilang kayamanan na kung saan dito sila dumidepende, yung mga material things na kung saan sila ay confident, no? Yung mga ari-arian na meron sila na kung saan nakalagak ang kanilang pagtitiwala. Sabi ng Panginoon, hindi nyo alam na kayo ay hirap, kayo ay hubad, kayo ay wretched, no? Kayo ay bulag.
Lumapasin po natin na kung minsan ang kayamanan ay nag-focus din ng pagkabulag. No? Hindi na po natin makita ang pangangailangan ng gawain. Hindi na po natin makita yung ating sarili na tayo mismo ay baka hubad na. No? Yung ating ginagawa na hindi katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos ay lantaran na, subalit hindi pa rin po natin napapansin. Akala po natin tayo ay sufficient na, akala po natin tayo ay mayroon ng sapat, pero sa bandang huli, tayo pala ay kulang na kulang pa rin. No? As I began, your riches are corrupted and your garments are moth-eaten. Your gold and silver is cankered, and the rust of them shall be a witness against you, and it shall eat your flesh. Punta po tayo sa Matthew chapter 6, verse 19. Matthew 6, 19 to 21. Ito sabi ng Bible, chapter 6, verse 19 to 21. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Another chapter, Luke chapter 12, verse 16. Luke chapter 12, verse 16. Sabi po ng Bible sa verse 16, and he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain man, rich man, brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will be I bestow all my fruits and my goods. Verse 19, and I will say to my soul, soul, there was much goods laid up for many years. Take thine ease, drink, and eat and be merry. So riches may give us the feeling of satisfaction, but in truth, sabi ng Bible, kapag tayo ay hindi nakapag-ipon ng kayamanan sa langit, tayo ay mahirap sa paningin ng Diyos. We may be rich in this world, we may have all we need, but when we do not do the will of the Lord, tayo po ay mahirap sa kanyang harapan. Hindi po tayo magiging kagamit-gamit sa kanyang gawain. Kagaya nung mayaman na lumapit sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, ano ang aking gagawin upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sinabi ng Panginoon, gawin mo ang naaayon sa kautusan. At sinabi niya, nagawa ko na po. Sabi ng Panginoon, upang maging perfecto ang iyong kalagayan, pagbili mo ang iyong mga ari-arian, bigay mo sa mga mahihirap, sumunod ka sa akin, at magiging mayaman ka sa kaharian ng langit. Subalit ang lalaki ay nalungkot dahil siya ay mayaman, bagamat sinusunod niya ang kautusan ng Panginoon, ayaw niyang sumunod sa Panginoong Kristo upang kanyang maging disipulo dahil ang kanyang kayamanan ay sobra-sobra, hindi niya po yun kayang iwan. So this lukewarmness in the church of Laodicea is caused by the love of money. So, ito po naging dahilan kung bakit sila ay naging bansot sa paglilingkod sa Panginoon dahil mas binigyan nila ng halaga ang pera kaysa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 6, chapter 24, no man can serve two masters. Either he will hate the one or love the other.
So there is no sitting fence in the work of the Lord. No? Meron nga nagsabi, kapag ikaw ay isang sundalo, dapat suot mo ang uniforme mo. Kung ikaw ay Pilipino, suot mo ang uniform ng sundalong Pilipino. Kung ikaw ay Chinese, suot mo ang uniform ng Chinese. Hindi mo po pwedeng isuot ang uniforme ng Chinese at pupunta ka doon sa gitna ng labanan. Both parties, both countries, babarilin ka sa gitna kasi hindi ka ma-identify kung sino ka. Kasi naging neutral ka eh. No? Di malaman kung Pilipino ka, di malaman kung Chinese ka, pareho sila, babarilin ka hanggang sa mamatay ka. So ganun din sa gawain natin sa Panginoon. Kapag tayo po ay lukewarm, tayo ay maligamgam, hindi po tayo magiging kagamit-gamit sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay mas nagtiwala sa mga material na bagay kaysa mga bagay na spiritual, na pinagpakaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, hindi po tayo lalago sa ating gawain. Ang advice po na sinabi ng Panginoon, so since they are lukewarm, the Lord has given them an advice. Sabi po sa Revelation chapter 3, sabi po Revelation chapter 3, balik po tayo sa Revelation 3. Yan, verse 18, sabi po dyan, I counsel thee to buy of me gold, tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with hyssop, that thou mayest see. So kinakailangan po natin ang payo ng Panginoong Hesus ay ating susundin. No? Upang tayo ay maging mayaman, sabi niya, buy gold of me, tried in the fire, that thou mayest be rich. Sabi po sa Isaiah chapter 55, verse 1 to 2, Isaiah chapter 55, Isaiah 55, sabi po sa verse 1 and 2, Hello everyone that thirsteth, come ye to the waters, and we that know money come, buy and eat. Ye come, buy wine and milk without money and without price. Verse 2, Wherefore do you spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. So merong bagay na makakamta natin sa Panginoon which can satisfy us, which can give us true riches, wherein we can be confident of. Ang sabi diyan, bumili kayo sa akin kahit wala kayong pera. No? Bakit kayo gumagastos, gumugugol ng maraming pera sa mga bagay na hindi naman tunay na pagkain? Ang sabi nga ng Bible, man shall not live by bread alone, but by every word which proceeded from the mouth of God. So hindi lamang po tayo mabubuhay sa pamamagitan ng tinapay. Hindi lamang po tayo mabubuhay sa pamamagitan ng pera na ibibili natin ng tinapay. Kailangan din nating mamuhay ayon sa Espiritu at tanging sa Panginoong Kristo lamang natin ito makukuha. The satisfaction that we need can only be found from God alone. That's why sabi ng Bible, bumili kayo sa akin, no? Which can satisfy you. Merong parable ang Panginoon sa Matthew chapter 13 verse 44. Matthew 13:44. Sabi po ng Biblia sa verse 44,
And the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. So ang kahalagahan ng gold na na-refined, no, tried in the fire, ay kailangan po natin. Gaya ng isang treasure na nasa isang butirin na natagpuan ng isang lalaki na kanyang nahukay, itinago niya ulit ito at ibinenta niya yung kanyang mga tinatangkilik at binili niya yung lupain. Gayon din naman ang sabi sa verse 45, and the kingdom of heaven is like unto a merchantman looking, no? Teka, magulo yung wala. Verse 45. Ayan, sabi dyan, and the kingdom of heaven is like unto a merchantman seeking goodly pearls. Verse 46, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it. So yung mas mahalagang bagay na kailangan po natin sa mundong ito ay nasa ating Panginoong Diyos. There is nothing that can be compared with any material things which we possess. Ang mga treasure na ito na meron sa ating Diyos. Ang tunay pong kayamanan ay nasa ating Diyos. At ang anumang kayamanan na meron tayo sa lupang ito ay hindi maikumpara sa kayamanang nagmumula sa Diyos. O maaari lamang ang lahat ng kayamanang ito ay iwan natin para lang tayo sumunod sa Panginoong Diyos na kung saan nasa Kanyang lahat ng ating kayamanan. That is why the Lord Jesus said, I advise you, you buy gold from me refined from the fire, from which you can be satisfied. So the Laodicean church is lukewarm because of the material things, and the remedy was given by the Lord Jesus Christ. Your material things should be exchanged to the great treasure of God, which are heavenly things. Those things cannot be compared with any material things that we possess. Ang madalas, kaya po tayo nai-stress, kaya po tayo nahihirapan sa buhay. Kaya kung minsan, bakit nagiging miserable ang buhay natin? It's because we chase those things which are of the world. Pinipilit po nating makamtan ang mga bagay-bagay na ino-offer ng mundo nito, na kung saan sandali lang ito ay nawawala. No, nagsasakripisyo tayo ng maraming bagay. Nagsasakripisyo na tayo ng ating oras. Halos lahat ng bagay sinasakripisyo natin para sa material na bagay na hindi natin namamalayan. Malayo na pala tayo sa ating Panginoon, o ang Panginoon pala ay wala na sa atin. Pinatalsik na natin sa ating buhay. Let us take the advice of the Lord Jesus Christ. Bind for me gold that is tried in the fire. If you want to be rich, if you want to be not miserable, if you want to be not wretched, if you want not to be blind, let us take the advice of the Lord Jesus Christ. Another thing na nakita ng Panginoon sa Kristo sa Laodicean church is that they are not only lukewarm, but they are also loved by the Lord. Ano? Sabi diyan sa verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Ang sabi ng maraming mga mangangaral, ito daw,
Mga bagay na ito ay pumapatungkol sa mga hindi mananampalataya. Kasi sabi nila doon sa verse 20, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and sup with him and he with me and I with him. Ang sabi ng maraming mga ngaral, buksan mo ang iyong puso sapagkat gustong pumasok ng Diyos sa iyong puso para ikaw ay maging maligtas. Kinakailangan tanggapin mo siya sa iyong puso sapagkat kung hindi mo siya papayagan, hindi ka maliligtas. So out of context po ang pagkagamit ng mga bulaang tagapagturo patungkol sa verse na ito. Ito po ay tumutukoy sa mga mananampalataya na kung saan ang kanilang kalagayan sa Panginoon ay lukewarm na. No? Ang sabi ng Panginoon, as many as I love, I rebuke. Ang atin pong babalikan kung paano tayo minahal ng Diyos. From John 3:16 sabi doon, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. It caused God to give His only begotten Son that we might have eternal life. The Lord Jesus Christ died on the cross because of that great love that He has for us. Sabi po sa John chapter 15 verse 13, Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. If they are unbelievers, the Lord will not give His life for them. Ang binagbigyan ng Panginoon ng kanyang buhay ay ang kanyang mga kaibigan. The elect child of God are the recipient of God's love. And that love will never be changed. Sabi po sa aklat ng Old Testament, ang aking pag-ibig sa inyo kailanman ay hindi magbabago. Ang sabi sa aklat ng Romans chapter 8, verse 35, sabi po doon, Romans 8:35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Meron po bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon? Sabi sa verse 38, For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Mga kapatid, namnamin po natin ang mga salitang ito ng Panginoong Diyos. Bagamat tayo po ay nasa kalagayan na kung minsan na hindi katanggap-tanggap sa Diyos, we may be lukewarm, we may be lovers of the things of this world, we may be not always faithful in the Lord, but the love of God remains in us. It will never be changed no matter what happens. Kaya sabi ng Panginoon, as many as I love, I rebuke. Though we are in the condition of being lukewarm, like the Laodicean, though we may be in the estate of being apart from the Lord Jesus Christ, yet the love of the Lord will never depart from us. He will love us until the end. He will love us until we are with Him in heaven. No one can separate us from the love of God. And that is why nakakatanggap tayo ng mga masasakit na salita sa Panginoon. Whom I love, I rebuke. And si Pedro ay
Sabi sa Panginoon, Panginoon, hindi maaaring ikaw ay mamamatay. Para sinasabi ni Pedro, Panginoon, over my dead body, walang makasasalin sa iyo. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo kay Pedro, get behind me, Satan. No? Tinawag siyang Satanas. Bakit? Wala siya sa tamang espiritu. Ang espiritu ni Satanas, ang kanyang sinusunod, kaya naman nagmamanifest sa kanyang buhay, kung panahon yun, na si Satanas ang nagmamaniobra ng kanyang buhay, bagamat hindi niya namamalayan. Kapag nanais niyang hadlangan ang kamatayan ng Panginoon Kristo, hindi niya alam, hinahadlangan niya pala ang tunay na layunin ng Panginoon. Kanyang ililigtas ang tao, kanyang ililigtas ang mga mananampalataya na kanyang hinirang, kanyang ililigtas ang kanyang minamahal. Kaya ganyan din po tayo mga kapatid. Minsan, akala natin tama yung ating ginagawa, pero yun pala ay hindi nagugustuhan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, as many as I love, I rebuke. Kaya sabi ng Panginoon, sa Job chapter 5 verse 17. Job chapter 5 verse 17. Job 5:17, ang sabi ng Biblia. Job 5:17. Behold, happy is the man whom God corrected. Therefore, despise not thou the chastening of the Almighty. 18. For he maketh sore and bindeth up, he wounded, and his hands make whole. He shall deliver thee in 6 troubles, yea 7, there shall no evil touch thee. Dahil sa pagmamahal po sa atin ang ating Panginoon, ayaw niya tayong mapapahamak. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mananatili sa kondisyon na kung saan ito ay hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya kung tayo man po pang mga kapatid ay nasa kalagayan na hindi nagugustuhan ng Panginoon, asahan na natin na tayo ay mapagwiwika ng Panginoon na hindi maganda. I-rebuke niya tayo at i-chastise niya tayo. Didisiplinahin niya tayo. Sabi sa Hebrews chapter 12, medyo isi-shortcut ko na po kasi konti ng oras. Hebrews 12:6. Sabi po diyan, Hebrews chapter 12 verse 6. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Asahan po natin mga kapatid, i-review tayo ng Panginoon. I-chasten niyo po tayo para po tayo ay may tama sa ating pagkakamali. But mga kapatid, huwag tayo malulumbay, huwag tayo masasaktan sapagkat ginagawa ng Panginoon ang lahat ng iyan para sa atin pong ikabubuti. And sabi pa sa Biblia, sa Revelations chapter 3, sabi ng Panginoon, you are lukewarm, yet you are loved, and you have the zeal, you have the knowledge, but you have not the zeal. Sabi sa Revelations chapter 3, verse 19, as many as I rebuke, I chasten. Be zealous therefore and repent. So, nakita natin ang pagkukulang ng Laodicean church. They have no more zeal for the work of the Lord. Kaya sabi ng Panginoon, be zealous. No? Mapasin na natin ang mga Israelita ay ganun din. They have the zeal but not according to knowledge. Pero itong Laodicean, they have the knowledge, but they do not have the zeal. Because if they do not have the knowledge of the Lord Jesus Christ, they will not be called the Church of Christ or the Church of the Lord Jesus Christ.
So makita po natin ang katotohanan na they have the knowledge but they do not have the zeal. They are lukewarm. They are not working at all to the ministry of the Lord Jesus Christ. Ang maaaring ang kanilang mga gawain ay nakasentro na sa kung ano ang kagustuhan ng tao. Maaaring sila ay nagdaraos na ng pagtitipon, pero hindi na ang Panginoong Jesucristo ang sentro ng kanilang pagtitipon. Baka ang pinag-uusapan na nila yung kanilang mga negosyo. Baka hindi na rin nila ginagawa ng tama ang Lord's Supper. Baka hindi na rin nila ginagawa ang gathering together. Sa sinabi sa Hebrews chapter 10 verse 25. Na wala na yung face to face. No? Nahirati na sa nagkukumustahan na lamang. Papadala na lang ng mga sulat. Sa ating kapanahonan, baka gusto na lang natin ng online. Baka tayo ay nagdidepende na lamang sa virtual. At hindi na tayo dumadalo sa simbahan na kung saan ang bawat isa ay may kanya-kanyang gawain for the edification of the church. No? So maaaring ang gawain ng Panginoon ay hindi na nila sinusunod kung ano yung pattern na dapat nilang susundin. Kaya naman, ang sabi ng Panginoon, repent. I know your works. I know you are loved. I know you have the knowledge, but you do not have the zeal. Repent. Turn around. Turn to me. Palikuran nyo na inyong mga maling ginagawa at inyong ituwid. Sabi sa Revelation chapter 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. So, andito lang ako. Sabi ng Panginoon, I have not left thee. Bagamat pinatalsik niyo ako, ayaw niyo na ako sa simbahan niyo, andito pa rin ako sa pinto, hindi ako maalis. I will never leave thee, I never forsake you. Kulang na lang sabihin ng Panginoon, please open the door. I want to fellowship with you. Wala, sinipa ang Panginoon sa simbahan. Ay sabi ng Panginoon, repent, magsisi kayo, dito ako. Buksan niyo ang pinto. Gusto ko makasalo ka kayo sa fellowship, in the Lord's Supper, in the ministry. Ganyan na kaya ang kalagayan ng Panginoon sa simbahan natin, mga kapatid? Nang ginagawa po ba natin sa ating church, sa ating gatherings, ay ayon na sa sarili nating mga kagustuhan at hindi na yung ayon sa kagustuhan ng Panginoon? Mga kapatid, meron tayong babautismahan. O, tamang-tama, sabay natin ang picnic, sabay natin ang swimming. Mag-happy-happy tayo. Do you think yan ayon pa rin sa gusto ng Panginoon? Na kung wala yung kasiyahan, ay hindi na natin sasamahan ang gawain ng Panginoon? Na kung hindi tayo magiging masaya sa pagtitipon, hindi na tayo dadalo sa simbahan? Na kung hindi masaya ang awitan, na sabi natin boring, hindi na kayo atin sa gawain? Sabi ng Panginoon, forsake not the assembling of yourself together. Every one of us has a work in the ministry for the edification of the church. Subalit, kung ang Panginoon ay wala na sa ating kalagitnaan, siya ay sinipa na natin sa ating mga pagtitipon. And yet, hindi niya tayo niiwan. He is still there, knocking at the door. Sabi niya, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice. Naririnig pa po ba natin ang tinig ng Panginoon? Mayroon pa bang nag-uudyok sa atin na tayo ay magpakumbaba sa Panginoon? May mga oras ba ng Panginoon nangungusap sa atin pero binabalawala natin? Yung panahon na gusto ng Espiritu mo na magbasa ng Bible. Pero dahil sa inaantok ka, dahil sa pagod ka, matutulog ka muna, hindi ka na magbabasa ng Bible. May mga pagkakataon na inuudyo ka ng Holy Spirit na tayo manalangin.
Pero dahil sa ating mga kabalahan, sa mga bagay-bagay dito sa mundo, hindi na tayo nakakapanalangin. Ang nais ng Panginoon tayo mag-aral na mabuti para tayo yung mga manggagawa ng Panginoon na hindi kahiya-hiya kapag tayo ay nagsalita ng patungkol sa salita ng Diyos, hindi tayo mangangapa. Pero ang ginagawa po natin, ang Diyos ba ay nasa labas na ng buhay natin? Mas inuuna natin yung kagustuhan natin at hindi na natin sinusunod ang sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Biblia, if any man here, nung si Samuel ay tinatawag ng Panginoon, Samuel, siya ay gumising. Pumunta siya kay Eli. Here I am. Sapagkat tinawag mo ako. Sabi ni Eli, hindi kita tinawag. Bumalik ka, matulog ka ulit. The second time, tinawag siya ng Panginoon, Samuel. Bumangon ulit siya. Pumunta siya kay Eli. Here I am, for thou hast told me the second time. Sabi ni Eli, hindi kita tinawag, matulog ka na. Tinawag na naman siya ng Panginoon the third time, Samuel. At siya'y gumising at siya'y bumangon. Lord, sabi niya, here I am. Sabi ni Eli, hindi kita tinawag. Pero kung tatawagin ka ulit, itong yung sasabihin. Here I am, Lord. Speak thou, for thy servant heareth. Sa pang-apat na tawag ng Panginoon, tumawag siya, Samuel, Samuel. Ang sabi ni Samuel, here I am, Lord, speak thou, for thy servant heareth. Sabi ng Biblia, if any man hear, kung naririnig pa natin ang tinig ng Panginoon, let us always be ready to say, here I am, Lord. We are always ready to attend what God has for us, whatever it is. Here I am, Lord, speak thou, for thy servant heareth. Minsan nakakapagod na mag-aaral ng salita ng Diyos. Minsan turere na yung utak mo, hindi mo na mag-grasp yung mga kaaral ng Panginoon. Pero we should humbly say, Lord, speak thou. I am ready for whatever thou hast for me. Speak thou, Lord, tell me what I should do, and I will do it. Kaya sabi ng Biblia, if any man hear and open the door, I will come into him and sup with him and he with me. Kung tayo po ay nakararanas ng pagkauhaw, tayo nakakaranas ng emptiness sa ating buhay, kung tayo nakakaranas ng parabang wala ng purpose yung buhay natin sa mundo, listen, hear the word of God, open your heart to Him, open the door for every opportunity ibinibigay ng Diyos sa atin. Sabi niya, He will stop with us. The fellowship that might be lost because of our sins, because of our lukewarmness, may be back again. We will have a fellowship with God again, and we will be blessed with the abundance of His grace in our lives. Mga kapatid, suriin po natin ang ating mga sarili kung ano na po ang kalalagayan natin sa harap ng ating Panginoon. And when the Lord speaks to us, let us always be ready. Let us always be open for whatever God has for us. Salamat po mga kapatid at muli magandang gabi sa ating lahat.